po of the Bible. Thank you, Lord, sa 66 books that you have in your providence compiled in one na siyang aming basihan ng aming pananampalataya, pamumuhay at pagpupuri. At salamat, O Diyos, sa patuloy mong pag-iingat din sa amin, sa iyong probisyon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat din po, Panginoon, sa buong nakaraang linggo, O Diyos, na kung saan kami, Panginoon, na iyong sinustentuhan. At tunay, Panginoon, kung mamarkahan mo ang kasalanan, sino sa amin na makakatayo? Tunay, Panginoon, kung mamarkahan mo ang kasalanan, wala sa aming karapat-dapat ng hininga ngayong oras na ito. Pero, O Diyos, Ikaw ay tapat, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay mahaba ang pasensya, at lalo't higit sa lahat, Panginoon, Ikaw ay nagmahal sa amin at binigay mo si Kristo na aming tagapagligtas at siyang nagbayad ng aming mga kasalanan doon sa krus at muling nabuhay upang ang sinumang sumasampalataya ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Ama, dalangin ko po sa mga wala pa sa pananampalataya, mahabag ka, Ikaw po nawa ang magligtas, at sa aming mga mananampalataya na, sa aming pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng papagkumbabang puso na handang magpasakop sa iyong katotohanan, at patuloy ang iyong iglesia ay buklurin mo na may pagkakaisa sa pagmamahal sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, at sa pagtindig sa katotohanan ng iyong salita. At muli, Ikaw lamang po ang maluwalhati. Patawad po sa anumang mga kasalanan na aming nagawa. Ito man, O Diyos, ay naisip, nasabi, o nagawa, Panginoon. Tulungan po kami, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng banal na pagkamuhi sa kasalanan, lalo na sa mga nakatahan pa sa amin. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran. Alam mo po, O Diyos, at kilala mo ang mga nahandoon sa karamdaman, may mga mabibigat na mga pangangailangan. O Diyos, alam po namin na sapat ang iyong biyaya. Salamat sa lahat ng ito. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, gusto ho namin ipaabot yung aming pasasalamat sa mga nag-pray, sa kapatid ho ni Sister Jonah, kay Claire, and safely na-deliver yung bata, pero kinailangan na i-CS na siya dahil malaki pa ng konti kay Timmy. Si Timmy ay 3.35, yung bata ay 3.5 yung kanyang timbang. Pakipag-pray ho, merong mga konting inoobserbahan sa bata, and hopefully kung hindi man ngayong araw, bukas ay makalabas na ho sila ng ospital. So again, thank you very much po sa inyong mga panalangin. So let's go back sa ating pag-aaral about Baptist distinctives, and we are answering the question, why are we Baptists? And again, maaaring may magtanong sa atin, well, bakit ba kayo Baptist? Ano bang pagkakaiba ng Baptist sa Presbyterian? Ano bang pagkakaiba sa Methodist? Or maaaring ano bang pagkakaiba sa Catholic o sa Roman Catholic Church? Well, ang isa sa mga pangunahin natin when it comes to that is to make sure or to make clear na isa sa pangunahin na tinitindigan ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, when it comes doon sa mga tumitindig sa ebanghelyo, we believe that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ay merong pang mga pagkakaiba-iba pagdating sa ilang mga bagay. Mainly, kagaya ng isang napag-aralan ho natin, is with the issue of baptism. So, tingnan ho natin, reviewin ho natin. Isa sa mga Baptist distinctive natin is we do not just hold to biblical authority, but when it comes to the church and its doctrine and practices, we hold to the New Testament. At simply ho, yung tatotohanan na ating hinahawakan ho dyan, the New Testament church is not disclosed in the Old Testament. Therefore, the doctrine and structure of the church are revealed solely in the New Testament. Nakatago ang church. Ano ho, yung katotohanan. Yes, meron ng mga hints. All throughout the Old Testament, unti-unti nagliligtas ng mga hentil ang ating Panginoon. But when it comes to the New Testament, yung full-blown na pagliligtas ng Panginoon ng mga Gentiles, incorporating them into that one body, the Church of the Lord Jesus Christ. So ito ay fully revealed sa New Testament. Therefore, when it comes to the doctrine and structure of the church, ay naka-hold tayo sa bagong tipan. Isa pa sa mga distinctive natin is we believe or hold on to believers' baptism, aka credo baptism. Ano ibig sabihin ng credo? Ay to say, nandun yung pagsasabi, nandun yung confession, profession ng pagiging mananampalataya. We insist that a valid baptism is acceptable baptism must meet three important criteria. Proper subject, sino yung babautismuhan? Proper meaning, bakit babautismuhan? Proper mode, paano babautismuhan? Una, proper subject,
Sino ba ang dapat bautismuhan? Consistently, ina-uphold natin na ang mga pwede lang bautismuhan ay may mga credible profession ng pananampalataya kay Kristo. So that includes ang mga, by default, that includes ang mga sanggol. That's why wala tayong practice ng child baptism or binyag sa atin hong nakalakihan na ginagawa. Hindi natin ginagawa yun sapagkat ito ay hindi ayon po sa salita ng Panginoon. At pinag-aralan natin yung view, kinonsider natin yung view ng ilang mga kapatid natin na mga Presbyterians na they parallel yung circumcision with baptism, at kung no Old Testament ay ang sinicircumcise yung mga bata, which is the sign of the covenant, well sa New Testament ang sign ng New Covenant ay baptism, then therefore dapat din daw i-baptize yung mga bata. Pero isa sa mga, I believe personally, isa sa mga matitibay ho natin na natungtungan na katotohanan is the people or mga hentil are made children of Abraham. How? By faith. Kung no Old Testament they are made children of Abraham by birth, so dapat i-apply sa kanila yung sign of the covenant. Well, ganoon din naman yung children of Abraham by faith, kailangang i-apply sa kanila yung sign of the covenant, which is yung water baptism. Now, isa sa mga binigyan natin pansin yung proper meaning ng baptism para ma-consider. Minsan, itong mga nakaraan, may mga nakakausap akong mga kapatiran, Brother Paul, paano ako? Binautismuhan ako sa ganito. Isa sa mga kailangan i-considera is meron bang tamang pagkaunawa sa ebanghelyo, sa baptism, at lalo na kung ito ay kumukontra sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. For example, ang church na dati mong pinupuntahan ay naniniwala na kailangan mong mabautismuhan para maligtas, o ang bautismo ay nakapag-aalis ng kasalanan. So these are contradictory belief towards the gospel. So therefore, yung mga baptism sa ganong kalagayan ay hindi balido. Or kung sakali mang nauna ang lubog sa tubig bago siya naligtas. Again, ito ay hindi aayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. London Baptist Confession of Faith, chapter 29, paragraph 1. Baptism is an ordinance of the New Testament ordained by Jesus Christ to be unto the party baptized. Ano daw ito? A sign of His fellowship with Him, that is with Christ, in His death and resurrection. Again, yung fellowship, ibig sabihin yung union, communion with Christ, pakikiisa. At ito yung sumisimbolo. Why? Dahil pag ang isang tao ay totoong sumampalataya kay Kristo, truly, spiritually, we are crucified with Christ. Totoo yun. We are united in His death and resurrection. Now, ang baptism ay sumisimbolo doon. So therefore, hindi pwedeng mauna yung bautismo bago yung kaligtasan. Kasi anong isisimbolo kung wala naman? Okay? So muli ho ay nandoon yung order yung order nito ay mahalaga rin naman. Proper mode, ano yung mode na atin hong pinanghahawakan? We believe that baptism is only by immersion. Kailangan lubog o palubog ang pagbabautismo. May tanong minsan, dapat ba ay sa ilog? Parang no, pag merong sapat na tubig, tingin ko ay pwedeng bautismuhan ang isang tao. Dalawang rason, yung meaning mismo ng word na baptize, from the Greek word baptizo, meaning to dip, lubog, to immerse, or to submerge. O lahat ng ibig sabihin ng word na baptizo is to ilubog ito. Pag tinanong ka, kung ikaw ay isang Greek-speaking person, tinanong ka ng iyong anak, anong gagawin ko ho doon sa labahin? Sasabihin ng nanay mo, i-baptize mo, ibaptizo mo sa tubig. Ilubog mo sa tubig. Yun yung pinaka-normal, technical na gamit ng word na baptizo. Pero sa panahon natin ngayon, yung word na baptism has almost exclusively merong religious connotation, and ito ay may kinalaman sa paglulubog sa tubig sa isang nagpahayag ng pananampalataya. Number 2, the meaning determines the mode. Again, ano ang meaning ng baptism? Water baptism is an ordinance which signifies a believer's union with Christ
with Christ in His life, death, burial, and resurrection. So yung bautismong palubog ang sapat para sumimbolo dito na ang tao ay namatay kasama ni Kristo at mabubuhay ng bagong buhay kasama at para kay Kristo. At yung wisik, yung buhos ay hindi sasapat para sumimbolo at napakakulang para sumimbolo sa bagay ho na ito. So again, we hold to baptism by immersion. Pangatlo na Baptist distinctives at sinimula na ito last Sunday and Lord willing tatapusin natin ngayon is biblical church membership. Biblical church membership. Now, ang question na ito, reviewin natin yung pinag-aralan natin last Sunday. If church membership is very important, that it is one of the distinctives of the church, a Baptist church, where can we find it? From the scriptures. As we have admitted, we cannot read from the New Testament that there is an official members or there are official members of the church or official list ng mga members. Walang word for word tayong mababasa dyan. Pero ano makikita natin sa salita ng Panginoon as we have studied last time? Ano makikita natin? Una, makikita natin that there are recognized parameters. Merong parameters. Kumbaga, merong linya. Kumbaga sa basketball, merong outside, merong inside. Mahirap pag walang linya sa basketball. Nagtatalo kayo, hindi 3 points yun, hindi 2 lang, hindi 3, hindi 2. Kung walang linya, tansyahan ang mangyayari. Pero sa Bible, merong recognized parameters, merong nasa loob ng church among you, and merong ilalabas or sa labas ng church kailangang ialis. For example, yung ating binasa sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1, it is reported commonly that there is fornication among you. So merong skandalosong sexual na kasalanang nangyayari sa church at Corinth. And such fornication is not so much as named among the Gentiles. Napakaskandaloso nito na ang sabi ni Pablo, kahit mga hentil hindi ginagawa yan Kumbaga, translation, mas grabe pa kayo dun sa mga pagano sa ginawa na yan, tapos nasa loob pa rin ng church. Ayan. That one should have his father's wife. So ano yung kaso? Merong member ng church na kinuha yung asawa ng tatay niya. Hindi niya kinuha yung nanay niya, kinuha niya yung asawa ng tatay niya. So higit sa malamang, ito ay stepmother. Maaari. Pero hindi niya nanay yung kanyang kinuha. Number 2 or verse 2, and ye are puffed up and have not rather mourned. Naging mayabang pa kayo. Kaysa malungkot kayo na merong ganitong kasalanan sa loob ng church, naging mapagmayabang pa kayo. That he that had done this deed might be taken away from among you. Yung gumawa nito, yung may kasalanan ganito sa church, must be taken away. Kailangang alisin from what? Among you. So there is that determined na group of people that is among you, the church, and pwedeng alisin. Gagawa ang church, hahakbang ang church upang ang taong ito ay alisin mula sa church. So merong recognized parameters. Number 2, nakita natin nakaraan, at medyo nagtagal din tayo dito, there is involvement and commitment of the members of the church to one another. Isa ito sa napakagandang katotohanan. Dahil tayo ay iisang katawan, ang bawat bahagi ng katawan ay dapat merong may concern sa isa't isa. Maniwala ho kayo, pag sugat yung kaliwang kamay nyo, sino ang maglilinis? Yung kanang kamay. May concern. Sino ang mas mapapagod? Yung kanang kamay. Bakit? May concern sa bawat bahagi. May kasabihan tayo sa Tagalog, sakit ng kalingkingan, ano daw? Dama ng buong katawan. Ibig sabihin, konektado ang bawat bahagi ng katawan nating pisikal at ganoon din naman tayo bilang bahagi ng iisang
katawan ay merong koneksyon. Actually, sa Bible, sa 1 John, kung wala kang pakialam sa mga kapatid, hindi ka lang basta hindi member, ang sabi ni John, ligtas ka ba? Paano mo masasabing ligtas ka kung wala kang pakialam sa mga kapatiran? Kung ang tingin mo is just Jesus and me, again, hindi yun valido, hindi yun pahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Yes, faith in the gospel is very personal, pero living out the Christian life is very congregational. At nilagay tayo ng Diyos nung tayo iniligtas ng Panginoon, niligay niya tayo sa iisang katawan na kung saan meron tayong mga kasama. The commands given to believers are more consistently and practically lived out in the context of the local church. Yes, we believe sa one universal church, iisang katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo, nasa Amerika man, nasa Hong Kong man, nasa Pilipinas, nasa Abu Dhabi, nasaan man ang Kristiyanong yun ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Pero yung mga Kristiyanong yun ay inaasahan na bubuklod kasama ng mga kapwa mananampalataya. It is just assumed sa Scripture. Hindi issue. Actually, ang issue sa Scripture ay yung mga nagpapabaya sa pagtitipon. Ang ina-assume ng Bible, ang mga Kristiyano, pagtotoong mananampalataya, pumipisan kasama ng mga kapwa mananampalataya. Isa sa mga example sa mga commands ng Scripture na maililive out practically and consistently in the context of the local church ay itong sa Romans chapter 12. Well, the very book itself is written to the church at Rome. Yung mga mananampalataya sa Rome, hindi sila kanya-kanya, it's just Jesus and me. Yung mga mananampalataya sa Rome, they come together as a church and they are the local church there at Rome. At sinulatan sila ni Pablo. At ang sabi ni Pablo sa kanila, for we have many members in one body and all members have not the same office. Marami tayong bahagi sa iisang katawan, pero hindi lahat ng bahagi ay iisa ang gawain. Ang kaliwa at kanang kamay ay parehong kamay. Pero maniwala kayo, magkaiba ang gawain. Yung isa kutsara, yung isa tinidor. Yes? Magkaiba ng gawain. Verse number 5, so we being many are one body in Christ and everyone members of one another. So tayo ay marami, pero tayo bahagi ng iisang katawan. At ang bawat bahagi ng katawan, verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, where there prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So magkakaiba ng gifts, magkakaiba ng kaloob, magkakaiba ng kakayahan, magkakaiba ng abilidad, magkakaiba ng pinagkatiwala ng Panginoon. Pero ang punto ay ito, kailangan gamitin. Verse 7, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. So again, paano maililive out ito? Not in the context of the universal body, but in the context of the local church. Doon ito mas practically, consistently maililive out, and this is written by Paul sa mga Kristiyano doon sa church at Rome. Number 2, or number next, what we can find in the Bible nga is an involvement and commitment of the members. So nahadun yung involvement, bahagi tayo ng iisang katawan. Nahadun yung commitment, Philippians 1 verse 27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. So dapat daw yung pamumuhay natin na yan daw, karapat-dapat sa Ebanghelyo. Okay? At anong uri ng pamumuhay ang ipininta ni Apostol Pablo na karapat-dapat sa Ebanghelyo? That whether I come and see you or else be absent, I may hear of you first, that you, that he, speaking to the believers at Philippi, okay? Yung buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo, ye stand fast, kayo ay tumayong mainam in one spirit. May pagkakaisa ng espiritu o damdamin with one mind. May pagkakaisa ng kaisipan, striving together. Merong pakikipagkaisa, sama-samang, hindi striving with one another, but striving
together, sama-samang lumalaban for the faith of the gospel. This is one of the way. Hindi ito lamang, yes, hindi natin i-discount yung personal sanctification, yung personal na pamumuhay bilang mananampalataya, yung personal na kabanalan. Pero as Paul na kanyang sinasabihan ng mga mananampalataya sa Philippi, yung pamumuhay nyo ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo at inilagay niya ito sa konteksto ng pagsasama-sama, pagkakaisa, ng commitment, ng relationship ng mga bawat Kristiyano sa isa't isa sa konteksto ng lokal na iglesia. Hebrews chapter 10 verse 24, a familiar verse. Actually, pag binalikan natin yung mga verses before, ang sabi diyan, we have a high priest, the Lord Jesus Christ. So let us hold fast the profession of our faith. Let us draw near with a clear conscience. Pagdating sa verse number 24, let us consider one another. So, muli, ang pananampalataya kay Jesus, ang katotohanan na si Jesus ang ating dakilang saserdote ay hindi pwedeng, ano ba tamang salita? Ay hindi natin maididivorce sa katotohanan na tayo'y ginawang bahagi ng isang katawan. It is an unavoidable implication. Dahil si Jesus ang ating high priest, isa sa mga hindi maiiwasan na implication, let us consider one another. So yes, we have personal faith in Christ. Hold fast, sabi ng writer ng Hebrews. Draw near. Pero hindi ikaw lang at si Kristo. Let's consider one another. Ibig sabihin, isipin natin ang isa't isa. Bigyan natin ng pansin, ng focus ang isa't isa. To provoke unto love and to good works, na itulak natin ang isa't isa sa pagmamahal at paggawa ng mabuti. Ano ang pangunahing paraan na mangyayari yan? Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. So mga kapatid, kung tayo ay tunay na Kristiyano, ang pag-assemble together for a Christian is not optional. Yes, pwede kang malagay sa sitwasyon na maaaring napunta ka sa isang lugar na walang church or ipinadala ka ng kumpanya mo sa ibang bansa, kakarating mo lang doon at hindi mo pa alam but a Christian should seek. Dahil ito ay implikasyon na tayo ay mananampalataya ni Kristo. As not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So ang punto natin na ito, what do we find in the Bible? Merong parameters, merong nasa loob at merong nasa labas ng church. Merong involvement and commitment to one another. Dun sa konteksto ng isang lokal na iglesia. And number 3, there is dedicated relationship between members of the church and their elders and or pastors. Merong dedicated relationship. Nakadedicate, merong relasyon sa isa't isa ang mga members sa pastor at ang pastor sa membro. Ito'y malinaw sa isang text. Members to the elders. Ang sabi sa Hebrews 13 verse 17, obey them that have the rule over you. Okay? So, saan ka man, again, ang Book of Hebrews ay sinulat sa mga Kristiyano sa iba't ibang mga lugar. At ang sinasabi ng author ng Hebrews ay ito, obey them that have the rule over you. So, if you're a Christian na nasa Philippi, you have an elder who rules over you. If you're a Christian na nasa Corinth, you have an elder who rules over you. Merong partikular na pastor na nagru-rule over. At ang utos ay ito, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Dahan doon yung pagpapasakop. Again, this is not a call for blind loyalty.
I-take ko lang tong time na ito para magbigay warning. Merong mga pastor na umaabuso, babasahin itong text na ito at ang i-imply nila is seemingly blind loyalty. Pag sinabi ng pastor, dapat mangyari. Dapat kasi ang sabi ng Bible, obey them that have the rule over you. You must submit sa kahit anong sabihin na no. Okay? Ang context nito ay isang pastor na nangangasiwa at namamalakad at nangunguna ng may kaayusan at may katapatan, at ang ating pangunahing loyalty ay nakalagay sa ating Panginoong Hesukristo, at ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng writer ng Hebrews ay nagsabi sa atin that we must obey them that have the rule over us and submit. Pero wag nating makalimutan na mayroong mas mataas sa kanila. At pag yung sinasabi na nung lesser authority ay hiwalay sa sinasabi ng Biblia, we must say with the apostles, we must obey God rather than men. Kung ang pinapagawa na ay hiwalay na sa salita ng Diyos, then don't. Okay? So nahan doon, kailangan i-recognize ng mga members ng church, kilalanin nila at magpasakop sila at sumunod sila doon sa inilagay ng Diyos na magpapastor sa kanila sa partikular na lokal na iglesia. And then yung susunod naman, elders to members. Merong dedicated, nakadedicate. Ang punto ho ito, yung members ay merong dedication. Sana makuha nyo yung punto, no? Hindi blind loyalty, sana maliwanag na yun. Pero nakadedicate sila, hindi sa iba't ibang mga pastor sa iba't ibang mga lugar, kung hindi doon sa they that have the rule over you. And they must submit themselves. And then, at the same time, yung pastor naman ay nakadedicate. Saan? For they watch, obey that have the rule over you and submit yourselves. And then those who have the rule, yung mga pastors and elders ng church, they watch for your souls. Nagbabantay sila sa inyong mga kaluluwa. Nagbabantay sila sa inyong mga espiritual na kalagayan. Why? As they that must give account. And mga kapatid, I will not give account sa mga members ng JCBC Pandi. Hindi ako nagpapastor sa kanila. Si Brother J. Oliveros will give account sa mga members ng church doon. But I will give account sa mga members ng JCBC. So, ano makikita natin sa Bible? There is that dedicated relationship between members and the church, the members of the church and their elders, and the elders of the church to their members. So again, itong tatluhong ito, there is a recognized parameters. Merong among you, that is the church, and to put away, ilalabas, aalisin. So merong parameters. Number 2, there is involvement and commitment. Sana kumbinsido tayo na nahandun yung involvement natin. Pag yung isang bahagi ng katawan mo hindi involved, hindi gumagalaw, may malaking problema. And there is commitment to one another. Strive together. Be of one mind. Consider one another. Andun yung commitment and involvement of the church members one to another. And then number 3, there is dedication. There is dedicated relationship between members of the church and their elders and or pastors. Pastor or pastors. We believe in multiplicity of elders. Kung loobin ng Diyos na madagdagan tayo ng pastor dito sa church, again, napakaganda. Sabi ng Bible, 2 is better than 1. So, napaka-ganda ng bagay ho na yun. Nawala. Ayun. Punto, this is what we call church membership. Yung among you are members of the church. And then to put someone from among you, put away, aalisin, hindi na siya member ng church. Yung mga members ng church ay merong involvement and commitment to one another as members of the church. And yung mga members ng church ay merong dedicated relationship sa kanilang pastor at yung pastor sa kanila. So this is what we call church
membership. Maaaring walang word for word na chapter and verse na nakalagay church membership, pero makikita natin sa Bible itong mga bagay na ito, and nilagyan lang natin ito yung nasa ilalim ng church membership. So, is it biblical to be a member, a faithful, committed member of a local church? Yes. At ito ay napakaganda, ito ay napaka-healthy, at ito ay assumed ng salita ng Panginoon. Actually, may problema kapag nagpababaya sa pagtitipon. May problema kapag hindi ka involved, at hindi ka committed, at hindi mo ginagamit ang gifts mo sa church. Yun ay sign of may problema. Maaaring may kakulangan sa pagkaunawa sa katotohanan, or maaaring baka may kasalanan o katigasan ng ulo. Dahil ito ay maliwanag sa salita ng Panginoon. Now, considerations. Meron tayong 3 considerations at magiging mabilis ho tayo dito. What are some considerations when it comes to biblical church membership? Letter A, regenerate church membership. Isa ito sa pinangahawakan ng mga Baptist churches. This can also be stated as believers or saved church membership. Ang tinatanggap lang na maging member ng church ay yung ligtas, yung Kristiyano. Yung mga, regenerate, coming from regeneration, the work of the Holy Spirit na i-born again ng isang tao. So yun lamang isang taong binorn again ng banal na Espiritu, mananampalataya ng Ebanghelyo, ang maaaring maging member ng church. The local church is a miniature and local expression of the universal and invisible body of Christ. As we stated kanina, ang lahat ng Kristiyano, kung tunay ka mananampalataya, nasaan ka mang parte ng mundo, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Maliwanag yan sa salita ng Panginoon. But the local church, in a sense, is a miniature. This is also kung paanong sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Roma na sila ay katawan na maraming bahagi. Ganun din naman ang JCBC Guyong. Isang katawan na maraming bahagi. The local church is the miniature and local expression of the universal, invisible body of Christ. Every true believer is enjoined to that one body of Christ. Lahat ng Kristiyano, lahat ng tunay na mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ephesians chapter 3 verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, bahagi ng parehong katawan, and partakers of His promise in Christ. How? It's by the gospel, not by church membership. Okay, so we do not hold to kailangan mo maging miyembro ng partikular na relihiyosong organisasyon upang maging bahagi ng katawan ni Kristo. No, ang isang tao ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo by the gospel, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. 1 Corinthians 12:12. Ito ay gawa ng banal na Espiritu. For as the body is one and had many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we are all baptized into one body. Again, ano ibig sabihin ng word na baptized? Submerge. Sa pamamagitan ng iisang Espiritu, lahat tayo ay inilubog sa iisang katawan. Inilakip, isinuwak sa iisang katawan. Whether we be Jews, Gentiles, whether we bond or free, and have been made, and have been all made to drink into one Spirit. Hindi ibang spirito ang nasa Kristiyanong nasa Africa, o ibang spirito ang nasa Kristiyanong nasa Pilipinas. No, it's the same Holy Spirit, and we are baptized by that same Holy Spirit into one body. Lahat ng totoong Kristiyano, listen po, lahat ng totoong Kristiyano ay bahagi ng katawan ni Kristo. Sana ho, naririnig niyo ho. Ibig sabihin, kung hindi ka totoong Kristiyano, kahit na bahagi ka ng local church for 2 decades, hindi ka bahagi ng katawan ni Kristo. Nakakuha ho ba? Hindi porket matagal ka na dito sa JCBC, matik na ikaw ay bahagi na ng katawan ni Kristo. No. If you do not believe the gospel, hindi ka bahagi ng parehong katawan. So, to be part of that same body, it's by faith in the gospel, through the Lord Jesus Christ. Point, the local church must also seek to maintain this truth among its members.
Kung sa universal body, lahat ng tunay na ligtas ay nagiging bahagi noon, dapat din ang local church ay magsumikap na maging ganun din. Na ang tatanggapin lamang na maging members ng local church ay yung mga tunay na ligtas. Sisikapin. Note, it is true that we cannot be 100% sure that every member of the local church is truly saved. Mga kapatid, hindi ako mangangahas na sabihin, lahat ng nandito ngayon, maraming wala pa sa ngayon, pero lahat ng nandito ngayon, hindi ko kayang sabihin na, I'm sure na ligtas. Kahit 40 taon ka ng Baptist, ay maaaring hindi ka pa rin ligtas. Dahil hindi ang pagiging Baptist ang nagliligtas. Sana ho maliwanag yun. Hindi lahat ng members ng church local ay members ng church universal. Sana nakuha niyo sa statement na yun. Hebrews 3 verse 12, ang sabi ng writer ng Hebrews sa mga Kristiyano, take heed, brethren. So ang kausap niya ay mga mananampalataya. Lest there be in any of you, baka meron sa inyo. Kasama ba nila? Kasama nila. Kasama nilang nagpupuri, kasama nilang nagsisay ng amen, kasama nilang umaawit siguro. Well, wala pang amazing grace doon. Pero ilagay natin sa konteksto natin, kasama natin. Pero merong evil heart of unbelief. Meron palang puso na hindi tunay na sumasampalataya. So pwede mangyari na sa loob ng local church ay merong mga hindi Kristiyano. Alam niyo kasi mga kapatid, pwedeng matutunan ng church language. Pag nag-stay ka dito sa JCBC, after maybe 1 year, alam mo na yung lengguwahe, manampalataya kay Kristo, kabisado mo yung kaya mo pang i-recite at pwedeng i-define mo pa lahat ng 5 solas. By faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, in Scripture alone, for the glory of God alone. Kaya mong sabihin lahat niya. May t-shirt ka pa ng Jesus is my Savior. At maaaring nabaptize ka ni Brother Paul. Pero maaaring may puso na hindi tunay na mananampalataya. So hindi lahat ng members ng church, local, ay tunay na Kristiyano. Hindi natin matitiyak. Bakit? Dahil hindi natin kita ang puso ng tao. Now, ang isang tao, gaano mang kahina sa kanyang pananampalataya, pag siya'y tunay na mananampalataya, siya'y anak pa rin ng Diyos. Listen, the weakest child of God is a child of God. Pero gaano mang kabaptis ang isang tao kung hindi siya anak ng Diyos, hindi siya anak ng Diyos. Sana huwag natin pagkamalian. Kaya nga totoo ang paulit-ulit yung paalala natin na sinasabi ni Pablo, examine yourselves. Siyasatin natin yung ating mga sarili kung tunay nga tayong mananampalataya. Ang sinasabi ni Pablo, humanap ka ng ebidensya. Meron bang pruweba na ikaw ay tunay na Kristiyano? Yung bang mga sinasabi ng Biblia na katangian ng isang mananampalataya ay nakikita at lumalago sa buhay mo? Point, a faithful, ito yung pagkakaiba, o ito yung punto, a faithful local church must make it their goal to reflect this in their church. Okay? Lahat ng totoong ligtas ay bahagi ng universal church. Ang katawan ni Kristo ay composed lamang ng mga totoong Kristiyano. And the local church must make it their goal, ito yung goal natin, na mga magiging members ng local church ay mga totoong Kristiyano. We may not see the heart, but there are 2 things that we can observe to help us. Hindi natin kayang basahin ng puso, pero meron tayong 2 bagay, ayon sa salita ng Panginoon, na pwede nating bigyan ng pansin. Una, a credible profession of faith in the gospel. Naalala niyo ho, si Philip at yung eunuch, tinanong ng eunuch, anong eto tubig, anong makakahadlang sa akin para mabautismuhan? Tinanong siya ng eunuch, if you believe, thou mayest.
and nagprofess yung eunuch ng kanyang pananampalataya kay Jesus. So there is that credible profession of faith. At nilagay natin yung word na credible dyan very carefully. Whether they profess to believe the true gospel or their profession is tied to a false gospel. Kailangan natin bigyang pansin yung bang pinoprofess nila ay pananampalataya sa totoong ebanghelyo. Baka mamaya may biglang dumating dito sa church, talaga naman, pag nagpe-preach o pag preaching time, amen! Siya pa pinakamaingay, pag preaching time dito sa church, talagang, matindi. Pero pag kinausap mo tungkol sa gospel, pilipit yung ebanghelyo na kanyang sinasampalatayanan. It's Jesus plus. Jesus plus works, Jesus plus membership, Jesus plus sacraments, Jesus plus other things. So kailangan natin, again, maaaring may matinding profession of faith sa false gospel. So hindi lang basta may profession. Kasi lahat naman ay may pagpapakilala. Napapakilalang Kristiyano, pero meron bang pagpapakilala ng pananampalataya sa tamang ebanghelyo? Now, mahalaga ho ito, lalo na ho sa experience ko, at sa kalagayan natin, in a context that is steeped, babad tayo in religious gospel lingo. Medyo modern. Lengguwahe ng gospel, lengguwahe ng Kristyanidad. Lumaki ang maraming Pilipino na babad. Pag tinanong, we must exercise good caution. May kailangan natin maging maingat. In many cases, simply asking people if they believe the gospel or Jesus is not enough. Gusto nyo mag-eksperimento mga kapatid? Mamaya, pagkatapos ng worship service, lumabas kayo, punta kayo dyan sa maraming tao at magtanong kayo sa 10 tao at tanungin mo sila, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Nanampalataya ka ba sa ebanghelyo? Bilangin mo ang magsasabing oo at hindi. At I am convinced, sa experience ko mismo, marami ang magsasabing, siyempre naman, nananampalataya ako kay Kristo. Pero, if you ask some more questions, lalabas na yung kanilang sinasampalatayanan, yung profession nila, ay profession pala ng faith sa isang perverted gospel. So, kailangan, mga kapatid, mag-ingat tayo, even within Baptist churches, pwede mangyari yan. Ligtas ka ba? Oo. Paano ka naligtas? Tinanggap ko si Jesus. Anong ibig sabihin mo? Nag-pray ako. So dahil nag-pray ka nung sinner's prayer, ligtas ka? Oo. Sabi ng pastor, nung pinapasok ko si Jesus sa puso ko, pupunan daw ako ng langit eh. Mga kapatid, napakalaking panganib pag wala man lang gospel. Because sinner's prayer is not the power of God unto salvation. The gospel is the power of God unto salvation. So kailangan natin maging maingat. Marami na ako nakausap, nagpapakilala ng Kristiyano, member ng born again church ganito. At pag tinanong ko, pag yung anak niyo, kuya, may pinuntahan ako nun sa Pampanga. Nagpapakilala ng Kristiyano, yung kausap ko. Tapos tinanong ko siya, kuya, Christian ka? O, saan yung church nyo? Okay. Nag-church kayo linggo-linggo. Okay. Kuya, yung anak mo, pag tinanong ka, Daddy, paano pupunta sa heaven? Anong sasabihin mo? Sabihin ko sa kanya, sumunod siya sa Panginoon. So pag siya yung maging masunurin sa Diyos, pupunta siya sa langit? Oo. So nakadepende yung kaya pupunta sa langit sa pagsunod sa Diyos? Oo. That's salvation by works. Pero nagpapakilala siyang Kristiyano. So let us be very careful sa bagay na. There must be a credible profession of faith in the gospel. Kung nung panahon ng mga apostol, tinatawag nila, lalo na si Apostol Pablo, tinatawag nila ang mga paganong sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan na manampalataya kay Jesus, sa konteksto ho natin mga kapatid, tinatawag natin ang mga taong lumaki sa kaisipan at lengguwahe ng may pananampalataya kay Jesus, sa totoong pananampalataya kay Jesus. Number 2, ano pang maobserbahan natin? A credible accompanying testimony of their lives.
merong kaakibat na patotoo ng kanilang pamumuhay. May kasabihan, you can talk the talk, but can you walk the walk? Madaling magsalita. Sabi nga ni James, sa James chapter 2, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya ng walang gawa, ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. So, paano makikita ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng gawa o pananampalataya at gawa, maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, anong ebidensya na meron kang pananampalataya? Gawa. Isa sa mga ebidensya ay ito. 1 John 1:6, ang sabi ni Apostol Juan, if we say, madaling magsalita, madaling magsabing ako'y Kristiyano, ako'y mananampalataya ng gospel. If we say we have fellowship with Him, may communion ako kay Kristo, may relasyon ako kay Kristo, He is my Savior. I'm a child of God. If we say that, and what? Walk in darkness. Namumuhay ka sa dilim, lumalakad ka sa dilim. Ano daw? We lie. Ano yung ibig sabihin ng lie? Yung sinasabi mo ay hindi totoo. Ano ba ang sinasabi niya? I have fellowship with Him. Hindi daw totoo yun. Hindi totoong may relasyon ka kay Jesus. If we walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Totoo na ikaw ay nahugasan sa iyong mga kasalanan at ang ebidensya nun, you are walking in the light. 1 John 2:3, and hereby we do know that we know Him. Nalalaman natin, nakilala natin siya, na may relasyon tayo sa Kanya, if we keep His commandments. Verse 4, he that saith, again, say lang sila ng say, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na tayo nasa Kanya. He that saith He abideth in Him ought himself also to walk even as He walked. Kailangan tayong lumakad kung paano lumakad sa Kristo. Paano siya lumakad? Nahandod ng pagsunod niya sa kalooban ng Ama. So, anong ebidensya nung ating sinasabi? Yung ating lakad. So, una, kailangan may credible profession of faith in the true gospel. At isa sa maobserbahan natin ay merong credible testimony ng kanilang buhay bilang mananampalataya. Important, perfection is not the evidence. Sana nakita nyo, hindi yung pagiging perpekto ang ebidensya, yung lakad. Di ko na makalimutan yung sinabi ni John MacArthur, it's not perfection but direction. Ano ba ang direksyon ng iyong buhay? Kung ang direksyon ng iyong buhay ay hindi palapit sa Diyos, lumalakad ka, mga kapatid, baka kasi meron dito nadaya ka ng kaaway, nadaya ka na ng demonyo at sinasabi siya, huwag ka mag-alala, mabait ka naman. Huwag ka mag-alala, hindi ka naman drug pusher, hindi ka naman rapist, hindi ka serial killer. At minamasahe ng dyablo ang likod mo, good person ka naman. Mga kapatid, hindi yung pagiging mabait ang magdadala sa atin sa langit. Kasi kung magpapakabait ka lang, pupunta ka sa langit, walang kwenta ang kamatayan ni Jesus sa krus. Ang krus ni Kristo ay nagsusumigaw, hindi mo kaya. Na siya lang ang daan at kailangan mong sumampalataya ng tunay sa Kanya. At ano magiging ebidensya ng tunay na pananampalataya? Hindi perpektong buhay, kundi merong buhay na binago at patuloy na binabago. The fact na yung buhay ay patuloy na binabago, ibig sabihin, hindi pa rin. Halimbawa, merong painter. Here is my painting, it's perfect. Ay, teka lang, may idadagdag lang ako. Hindi perfect. Hindi perfect yun. May idadagdag pa eh. Ang sabi ng Bible, ang siya na nagsimula ng mabuting gawa ay tatapusin. At ang implication nun, patuloy siyang gumagawa. So, pag tinignan niyo si Brother Paul, may makikita pa rin kayong imperfections. Kahit si Pablo, may makikita pa rin kayong imperfection is not the evidence.
Pero nandun yung desire, nandun yung direksyon, nandun yung pagsunod, yung buhay na nakikita ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pangalawang consideration ng church membership, baptized church membership. Una, regenerate church membership. Pangalawa, baptized church membership. Believers, water baptism is the physical sign of our true spiritual union with Christ, Christ's death and resurrection. Yung pagsunod sa tubig na bautismo ito ay sumisimbolo sa ating pakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, sa ating pakikiisa kay Jesus, sa ating relasyon sa Kanya. This is the first step of obedience of a true regenerate person. Before a believer is taught to obey Christ's commands, he must first be baptized. Malinaw ito sa inutos ng Panginoon, go therefore and make disciples of all nations. Ano kasunod? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. And then ano kasunod nun? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, bago sila magpatuloy sa buhay na nagpapailalim sa ministeryo ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, una muna nilang gawin ay sumunod sa tubig ng bautismo. The first church in the book of Acts gives us a very good example. Acts 2 verse 41. And they that gladly receive His word, tinanggap yung ebanghelyong pinangaral ni Pedro, ano daw nangyari? Were baptized. And the same day were added unto them about 3,000 souls. And then yung mga binautismohan na yun, anong nangyari? Verse 42. And they continued steadfastly. Okay? So sila nagpatuloy kasama at nakakikiisa sa iglesia ng Panginoon doon sa Jerusalem, pero sila muna ay sumunod sa tubig ng bautismo. And then letter C, consideration is voluntary. No one is nor should be forced to be a member of a local church. Wala tayong pinupuwersa. Hindi namin kayo tututukan ng baril, hindi namin kayo pagbabantaan. Ang sumpa ng Diyos ay babagsak sa iyo. No. Hindi namin kayo tatakutin, hindi namin pipilipitin ang inyong kamay para maging member. Hindi namin kayo mamanipulahin. Meron ho kaming Brad, kailangan mo ng trabaho? Opo, kailangan ko ng trabaho. Meron kaming opening pero para lang sa member ng church namin. Magpa-member ka na para mag... No, hindi natin ginagawa yon at ayaw yon ng Panginoon. Ang pagiging member ng church ay hindi prerequisite para maligtas. Acts 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, and breaking of bread. So itong mga mananampalataya na ito, sila ay voluntarily nagpatuloy, tuloy-tuloy sila sumunod sa bautismo at nagpatuloy sila sa mga kasama ng mga mananampalataya. Verse 44, and all that believed were together. Hindi sila hinostage, pero nahandun yung kanilang pakikiisa at pagsasama-sama. Verse 46, and they, again, sino yung they? Yung mga tumanggap ng salita ng Diyos at sumunod sa tubig ng bautismo at nagpapatuloy sa mga katuroan ng apostol, and they continued daily with one accord in the temple. Natin yung kanilang pagpapatuloy kasama ng mga mananampalataya. So ano yung three considerations? Regenerate church membership, baptized church membership, and then voluntary church membership. Gusto mo sumunod sa tubig ng bautismo pero ayaw mo maging magpamiyembro? Okay? Pero meron tayong mga bagay na kailangan pag-usapan, kailangan nating linawin. Bakit? I hope ay merong lehitimong biblical na rason kung bakit magdedesisyon ka sa ganon. So, again, hindi natin tatapusin yung pag-aaral natin. I hope we are convinced na ang isang kalooban ng Diyos sa Kristiyano, kung tunay tayong mananampalataya, ay maging committed, involved, na miyembro ng isang lokal na iglesia. Meron po ba may tanong? And Ferguson. Hello po, Brother Paul. Good morning po. Morning. Since na pag-usapan na natin yung church membership, ano po yung magiging distinction in terms of ministry ng church natin
sa mga hindi magiging member ng church, sa mga members, ano po yung magiging pagkakaiba ng ministry natin? Yung pagmi-minister natin sa mga members at sa mga hindi members ng church. Well, again, may iba-ibang mga ministries sa church. Merong tinatawag, sabihin natin, mga simpleng ministry. Gusto maglinis, mag-ayos ng upuan, kahit 2 weeks ka pa lang, o kahit nga, nakakita ko minsan, first bisita, tapos nag-aayos sila ng upuan pagkatapos ng gawain. No? Tumutulong sila. Nothing really wrong with that. Gusto mo maglinis, nothing really wrong. Pero when it comes to mga formal ministries sa church, sa pagtuturo, for example, kung meron tayong, kung magkakaroon, meron tayong choir, para maging member ka ng choir, gusto mong kumanta sa harap, pero ayaw mong maging member ng church. Kailangan mo nating alamin bakit ayaw mo maging member ng church. Nasaan yung problema? There is a problem. Maaaring kulang ka ng pagkaunawa, ano ba ito, para saan ba ito, or baka mamaya meron ka nakikitang problema sa church, kaya ayaw mo maging membro, so on and so forth. So yung mga formal ministries, mga leadership positions, lalo na pagdating sa mga pagiging deacon, pagiging elder, and then pagiging mga leaders, at pagtuturo sa mga bata, pagiging assistant sa mga pagtuturo sa mga bata, marereserve ho yan sa mga members ho ng church. Clear ko po. Tama naman po yun, bro. Pero in terms of towards sa mga members, paano yung... ano po? Towards. Towards. Paano tayo magmi-minister towards sa members at sa hindi members po? Ano yung distinction ng pagmi-minister natin? Kasi sa ibang churches po, kumbaga priority yung mga members. Anong prioritization po yung, anong klase pong prioritization po yun? Well, isa ho ay when it comes to the benevolent work of the church, biyaya ng Diyos, pero tayo benevolent fund pagdating sa mga pagtulong natin sa mga kapatiran na may mga pangangailangan. And karanasan ho halos ng lahat ng mga churches, may mga pumupunta na ang layunin aattend ng ilang beses, then pagkatapos noon makikipag-engage, pagkatapos noon ay ang gusto nila ay makahingi ng tulong sa church. Now, kung talagang lihitin mo may pangangailangan ng tulong, we will provide help, pero meron tayong espesyal at sabihin nating mas readily tayong tutulong, at sabihin nating siguro mas substantive yung magiging tulong natin sa mga members ng church. Hindi, as Galatians had commanded us, let us do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. So again, sa mga hindi mananampalataya at mga tunay na mananampalataya, pero when it comes to, again, yung mga pondo ng ating church, pagtalo na sa benevolence, ay mas meron tayong prioridad sa mga members ng church. Isa sa mga napakahalaga ay pagdating sa church discipline. For example nga, ay yung pag dumating sa, huwag naman sana, pag dumating sa pangangailangan ng excommunication, yun ay hakbang pa rin ng pagmamahal, na ang layunin ay ma-restore yung tao na yun. So, again, pag hindi siya member ng church, hindi siya nasa loob, paano mo siya ilalabas? Isa yun sa mga, ilan yun sa mga bagay na... Pero pagdating sa ministry ng salita ng Diyos, pagdating sa Lord's Supper, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya at sumunod na sa tubig na bautismo, pero aaring hindi ka member ng church na ito, pwede pa rin. Hindi tayo closed pagdating sa Lord's Supper kung hindi guarded yung atin hong communion. So, mauubos yung ating time pag inisa-isa natin lahat, pero ilan nun sa mga... Meron pa ho ba? Question? Wala na ho? Kung wala na, sa online, wala? Nag-text ho si Brother Boy, what kind of Baptist are we? Well, mas malalagay ho tayo sa hindi ho natin masyadong ginagamit, pero mas malalagay tayo sa Reformed or Reforming. Madalas nalalagay ho yung ano na yon ng Reformed Baptist kapag nag-hold sa doctrine of sovereign election, yung tulip na tinatawag, madalas na nilabel na agad na Reformed. Yung pagiging Baptist natin. Within the Reformed Baptist community, meron pa rin iba't ibang mga distinction niyan, but most generally ay hindi tayo Bible
sad to say, maraming hindi magandang connotation yung grupo ng Bible Bap. Hindi rin naman tayo bahagi ng mga fundamental Bap, so mas maano tayo na mailagay sa Reformed Baptist. Kasi pag sinabi mo agad, umpukan ng mga Baptist, wala nung Reformed. May idea na agad sila kung ano yung pinanghahawakan natin. Number next, meron ba tayong mga requirements para i-consider nating ligtas ang isang member at tanggapin na member? Meron ba tayong mga requirements para i-consider na ligtas? Well, meron tayong mga questions at meron tayong mga observations. Again, bago natin bautismo ng isang tao, tinatanong muna natin siya, at least merong credible profession of faith. And kung sakali man ang isang tao ay nagpapakilalang mananampalataya, gusto maging member dito, hindi natin agad sila tinatanggap. Merong tayong, I advise na obserbahan. Baka mamaya nataon sila sa isang, sabihin nating, naalala ko yung patotoo ni Paul Washer, na imbitahan siya mag-preach sa isang church. Yung pastor na yung church na yun walang pastor, na imbitahan siya para mag-fill ng pulpit. Nag-preach siya ng isang sermon. Pagkatapos niya mag-preach, talagang na-bless yung church. At sabi ng church, gusto namin ikaw na maging pastor namin. Sabi ni Paul Washer, are you crazy? Isang preaching lang, gusto niyo na akong maging pastor? Sabi, hindi niyo nga alam kung mahal ko yung asawa ko eh. Hindi niyo pa nga nakilala yung pamilya ko kung pinangungunahan ko ng tama yung pamilya ko. Nirebuke niya yung church. Ang punto ito, we need to know. Sometimes it takes time. At may mga pagkakataon na ho na inadvisean ko yung isang bisita rito na obserbahan niyo ho kami, obserbahan namin kayo. And then later on, pag meron kayong mga narinig, nakita na, parang ba't ganito, ba't ganun, ba't ganito, ba't may pagkakaiba sa dati kong kailangan, pag-usapan, and then kung talagang dumating tayo sa pagkakataon na palagay kayo sa amin at palagay kami sa inyo, and let's proceed. And sa isang lakbayin bilang mga magkakasama, striving together for the faith of the gospel. Number next, do we consider saved ang mga naniniwala sa trail of blood, losing salvation, obligatory tithing? Well, tatlo po yung binanggit ho dito. Losing salvation, definitely, para ho sa akin, yung doktrina ng losing salvation ay doktrina ng perverted gospel. Kasi kung pwedeng mawala ang kaligtasan, bakit mawawala? Ultimately, ang punto ho noon ay dahil sa gawa. Then therefore, merong bahagi ng iyong kaligtasan na nakabase sa iyong gawa. And I am convinced na yon ay pilipit na gospel as we have studied sa book of Galatians. Now, pagdating sa trail of blood, pwede bang ang mga totoong Kristiyano ay magkaroon pa rin ng maling paniniwala sa ilang mga bagay? Yes. Okay? Sabi ko nga ho sa inyo, meron akong sinasabi dati pinapangalanan, si Jesus ay nagdusa sa impyerno ng 3 araw. Pinapreach ko pa yun dati. Ngayon hindi na, kasi hindi na ako naniniwala doon. Mali yun. So, pwede bang isang tunay na Kristiyano? Well, meron tayong mga kapatiran dito for so many years, more than a decade naniniwala sa obligatory tithing. Pero ligtas na sila nun. Naliligtas ang tao by faith in the gospel. Now, pwede ba na at kung lahat tayo ay lumalago sa katotohanan, lahat tayo ay, nung tayo naligtas, may dala tayong mga baggage na maling paniniwala, at sa ating paglago sa pagiging Kristiyano, unti-unti na naaayos, nalilinis, naaalis yung mga maling paniniwala na yun as we proceed in sanctification. So, I believe kung sila'y totoong mananampalataya ng gospel, maaaring sila'y napaniwala sa Jesus is a Baptist or trail of blood. Pero kung totoo ang paniniwala nila sa gospel, sila ay kapatid sa Panginoon. Now, kung yung paniniwala nila sa mga maling katuruan ay manifestasyon ng hindi totoong pananampalataya sa gospel, maaari. Pero I think we should be gracious lalo na kung sila nagpapakilalang totoong mananampalataya ng gospel. Actually, talking point natin yun. Okay, mananampalataya ka ng gospel, therefore, si Jesus ang ating Panginoon. Therefore, ang salita ng Diyos ang ating batayan. Okay, upo tayo kapatid. Pag-usapan natin itong trail of blood issue na ito. Pag-usapan natin itong, dahil magkapatid tayo, pag-usapan natin itong tithing issue na ito. Sang-ayon sa salita ng Panginoon. I believe that's a better talking point. So, mga kapatid, lahat tayo nung naligtas, may mga dala-dala tayong maling paniniwala. Or along the way, may naturo sa atin na
na maling paniniwala, na kumbinsi tayo dahil sa kakulangan pa natin sa paglago. Ephesians chapter 4, yung mga immature, ano daw? Easily tossed to and fro. Hindi sinabi ni Pablo na hindi sila Kristiyano. Ang punto doon ni Pablo, kulang sila sa paglago. Kulang sila sa kalaguan, kaya ang dali nilang matangay. So, but they are true Christians. Now, pwede ba na ito ay manifestasyon ng hindi totoong pananampalataya kay Kristo? Maaari. So, I would rather, kung nahadon yung kanilang pagpapahayag ng pananampalataya sa Ebanghelyo, I will treat them as brothers and sisters otherwise proven wrong. Na meron talaga ako makita o marinig na paniniwala nila na against na sa gospel or pamumuhay nila na maaaring talaga magbigay ng question mark sa kanilang pananampalataya sa Ebanghelyo. Okay, with that, let's pray. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong salita. Tulungan mo nawa kami na sumunod sa iyong kalooban. Lord, bilang iyong mga iniligtas at ginawang bahagi ng iisang katawan ng Iglesia ng aming Panginoong Hesus ay niloob mo at kalooban mo na kami, O Diyos, ay maging committed at sama-sama at bilang mga mananampalataya ng Ebanghelyo ay sama-samang maglingkod sa isa't isa, sumamba sa iyo at gamitin ang aming mga kaloob na para sa iyong kapurihan. At nawa, O Diyos, ingatan mo pong iglesyang ito, ilayo mo kami sa anumang kasamaan at ang time ng aming fellowship, ang time ng aming pagsamba, ikaw po nawa ang maluwalhati. At lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Break time po tayo. After 10-12 minutes, balik po tayo dito sa church for our worship service.